kailangan mong i-verbalize kung sakali na kailangan mong i-expose siya, no? Lalo kung female yung patient natin. So, tatanggalin mo lang yung ano niyan, yung pinaka naka-touch diyan, and then sabi dito sa may upper right, lalagay lang natin yan diyan. So, dapat sa skin mismo. So, like for example, ang patient mo is mabalahibo, di ba? Arabo, di ba ang patient mo? So, hindi mo pwedeng i-attach siya dun sa top ng kanyang hairy chest. Kailangan mong i-shape yan. And usually, yung, kasi kit yan eh, parang nakabag din siya na ganyan. Usually, meron na yan kasamang shaver. Okay, para i-shape natin ng mabilisan, and then tsaka natin i-attach. So this one naman, sa ilalim daw ng nipple natin, banda dito sa may kilikili. Okay, nakalagay naman. Yan. So dito, since ano lang naman ito basic first aid, so focus again tayo sa adult. Kasi iba din yung approach pagka bata, which is hindi kaya ng one day na discussion. Kaya dito na lang muna tayo mag-focus sa adult, para hindi tayo malito at magkalabo-labo na yung mga information, no? Magkaroon tayong information overload. So, ganyan po yan. So, before mo siya attach, sorry pala, no? Before mo siya i-attach, ito po yan, meron siyang put on and off button. So, itong on button niya, i-press natin yan. Pag pinress mo yan, magsasalita na siya, magbibigay na siya ng instruction. Nasasabi niya, yeah, please attach the AED, no, sa patient natin, mga ganyan. So, i-attach natin yan. And then, pagka naka-attach na yan, okay, sasabihin niya, analyzing rating. Okay? So, meaning, ina-analyze niya yung chest yung heart ng patient kung it is shockable. Kasi ang AED natin, gagana lang yan, or magbibigay lang siya ng kuryente kung okay pa yung heart ng patient natin. So, kung normal nakadetect siya ng normal heart rhythm, hindi siya magpapadeliver ng kuryente. Pangalawa, kung as I mentioned, flatline na, wala na siyang na-receive na heart rhythm, hindi din siya magpa-function or magsasabi ng magbigay ng shock. Okay? So, ayaw mong mag-analyze yung ating machine. And then, since nag-a-analyze siya, okay, huwag dapat tayong nakahawak sa patient. Kasi possible, naka-attach ka sa patient, nakahawak ka, yung heart rhythm mo, yung ma-detect niya. So, mali yung magiging analyzation ng ating machine. Okay? So, dapat hindi nakahawak sa pasyente. So, analyzing rhythm, do not touch the patient. Yan. So, kung isang team kayo, no, like for example, yung nagdala ng AED, so i-check mo din. No, kung hindi nga nakahawak, nakadikit naman yung tuhod dun sa body ng patient natin. So, hindi din yun pwede. Okay? Lalo na, pag na siya, na-detect niya, shockable yung heart ng patient natin. So, sabi niya, press the red button. Okay? Yan, meron siyang red button. Ito, pag pinress mo yan, dun siya mag-deliver ng shock. Okay? So, sasabi niya, press the red button. Okay? So dapat, lalo na dyan, kung kanina pag-analyze niya, hindi ka nakahawak, lalo na dyan, because magdi-deliver na ng kuryente. So kung ikaw na normal yung heart rhythm mo, nadaluyan ka ng kuryente, possible, maging unconscious ka. Di ba? Kabaligtaran. So ganun po yun. So dapat, ang procedure natin, di ba? Do not touch the patient. I am clear. 1, I'm clear. Okay, 2, sasagot din yung kasama mo, I'm clear. And then i-verify mo kung clear talaga. Before mo, i-press yung red button. Okay, umiilaw yan. And then pag-press mo dyan, makikita mo, mag-konting mag-jerk yung patient natin. Diba? Sa mga movie nga, talagang tumatalon yung patient. But dito, makikita mo na nag-jerk, meaning na-deliver yung shock. And then, sasabihin ng machine natin, resume CPR. Okay, so yung CPR, ganun pa rin, 5 cycle. And then, hindi ka na mahirapan ngayon magbilang. Kasi, even yung pagbilang, parang nagtatap siya, tumutunog na ganyan. So, susundan mo na lang yung tapping niya, isabay mo sa rhythm nung pag-pump natin. Okay? After 30. Minsan, ang usual na yung mga ganito, nag-count siya ng 10. 10, then 20, hanggang 30. Then,
give to rescue breathing. So magbibigay ka ng rescue breathing, then another cycle hanggang magawa natin yung chest compression. Kaya mas madali pag meron tayong AED. So hanggang hindi nare-revive yung patient, hanggang shockable yung heart ng patient natin, paulit-ulit yung sasabihin niya. Until, let's say for example, na-revive yung patient natin na nakadetect na siya ng heart rhythm, hindi na siya mag-endorse or mag-instruct na bigyan ng shock yung patient or gumawa ng another cycle. Ganun siya kaganda. Okay? Kadaling gamitin din also. So,